Dito siya sa labas nakatambay kasi gusto niya makalanghap ng hangin. Di pa talaga siya okay. Ka-infection yung ugat ko sa tenga. Ha? May infection? Ayan, umagang umaga. Nahihilo na naman si Norme. Hindi na namin alam anong gagawin namin. Ganon pa rin yung nafe-feel niya. Nasusuka ka rin. Hilo lang. Kain mo na, papakain mo ako na. Dito ako, iniwan ko si Normie dun sa bahay kasi nga may in-interview kami para sa magbabantay dito sa store, sa helmet store. So, wala kaming ibang choice kundi iwan siya since si Johanny andito din. Siya yung tumatao dito habang wala pa kaming nahanap na tao para magbantay din dito. Si Normie kailangan kasi bumalik sa hospital pero hindi pa namin sure kung andun na ba talaga yung doktor. Baka kasi papuntahin ko siya doon tapos wala pa lang doktor. So gagawin ko ngayon is pupunta ko ng hospital to check. Tapos if ever meron, sila na napapuntahin ko sa hospital para malaman kung ano ba talaga nangyayari. Kasi nga kanina nahihilo na naman siya pagising niya. Hindi na naman niya alam yung gagawin niya. Kasi nga sabi ko sa kanya, stress na siya. Hindi pwede na ganoon na lang palagi. Kasi naapektuhan na yung health niya. Kung ano man ang makakapagbuti ka Norme, kung ano yung makapag-okay sa kanya, gagawin talaga natin yung best natin. So, aalis na ako. Papunta na nga ako ng hospital at since wala akong driver ngayon, commute muna. Habang nagbibiyahe ako, tumatawag si Norme kasi nung umalis ako, natulog siya. Ngayon, nagising na siya. Pero yun nga, nahihilo pa rin daw siya. Yan, nandito na ako sa hospital. Tignan natin if andun yung doktor sa ulo. Update na lang natin si Norme if ever andito. Napuntahan ko na yung sa doktor. 1 PM pa daw dito yung doktor. Tapos first come, first serve. So ngayon is 10 AM. So babalik muna ako sa bahay. Tapos sabay na lang kami ni Norme mamaya dito papunta. So, alam nyo kanina, kwento ko na lang kasi hindi ako naka-video. Nagmamadali ako kasi may kailangan akong i-interview. Tapos inaasikaso ko siya, pagkain niya, gamot niya. So, nahihilo na naman siya kasi nga 'di ba matagal kami nakatulog. So, parang nagti-trigger siya palagi pag konti lang yung tulog niya or pag stress siya talaga. Kanina lumabas siya kasi gusto niya daw makalanghap ng sariwang hangin. Andun nag-ano lang tayo sa ng folding bed sa labas para doon siya makahiga. So, ayun yung update sa kanya is nakatulog naman siya. Hahanapin ko muna kung saan ba pwede makabili ng sabaw ng buko kasi kailangan niya ng ganun. Ang hirap pa dito is ako lang, magkukumute ako, wala akong driver. Commute talaga yung ano natin ngayon. Habang nagbibiyahe nga ako ay nakita akong dragon fruit na ilang araw na hinahanap ni Norme. Kaya naman pinahinto ko yung tricycle na nasakyan ko. Buti na lang pumayag si Kuya. Maraming salamat po Kuya. At nahanap ko na din yung sabaw na buko na kailangan ni Norme. Si Kuya driver, ginawa ko talagang service ngayong araw na to. At syempre, salihan din natin ng laman yan kasi ito yung paborito ni Norme. So, ayan, nakauwi na nga tayo. Dala natin yung mga pinamili natin para kay Norme. Tignan natin kung kumusta na siya ngayon. Hi! Dito siya nagtambay. May nabili na akong dragon fruit. Thank you. Kumusta ka dito? Okay lang. Mas gusto mo dito? Saan ka nagpunta? Bakit? Dami mong dala. Kumusta ka dito? Okay. Mahangin. Nakatulog ka? Kante. Okay ba suot ko? Para ka abogado. Avocado. Kasi palaging tama. Kain ka dragon fruit? Nahilo babi ako. Sige, mag-prepare ako tapos doon na lang ka para mabihisan din kita. Maya na? Sige. Punta tayo hospital ngayon. Andito siya sa labas nakatambay kasi gusto niya makalanghap ng hangin. Di pa talaga siya okay. Kasi nahihilo pa siya kanina. Parang bumabalik na naman yung may nafe-feel mo? Parang ganun pa rin. Useless lang yung hospital. Ng 3 days? Kasi walang nagbabago? Parang nagtambay doon. Dapat kasi yung result. Punta nga tayo ng doktor mamaya, diba? Ayan. Kain na siya ng dragon fruit, tapos naubos niya na yung buko. Isang baso ng buko. Thank you, Mama. Napabangon siya dahil sa dragon fruit. Kasi ilang beses na tayo naghanap ng dragon fruit kahit nung na-hospital ka pa, diba? Pero hindi tayo nakahanap. Ito lang talaga, nakita mo. Nagpa-stop talaga ako, May. Sabi ko talaga sa driver, kuya, wait lang. Tapos bumalik siya. Sabi ko, kuya, dagdagan ko lang pamasahe ko. Ikot muna tayo. Thank you, Mama. Pagaling ka na, ha? May napapansin ako, maganda yung suot mo. Bago to, Mama. Eh? Abante, tapos tignan mo yung sa likod. Tingin? Hala!
Tayo yan na. Oo, tayo. Ala, ang cute. Diba? Yan yung... Available to sa Shopee, Lazada, tsaka sa Team Lady Boss Clothing at tsaka Team Lady Boss Helmet Store. Ay, ang galing. Abangan na natin kung ano yung sasabihin ng Dr. Mamay. So, ayun na nga, sa kaalaman ng lahat, kagagaling na namin ng hospital, kaka-discharge lang ni Norme kahapon. Tapos ngayon bumalik kami ng hospital para i-check yung ulo niya specifically kung ano ba talaga nangyayari. So, nag-inquire na kami, nagpabook na kami sa secretary, pero yung mga gastos namin almost 8K. So, yung gagawin na mga test sa kanya is yung doctor mismo yung mag-test sa kanya, hindi na yung mga machine. Kasi last time nung na-admit siya is mga machine like CT scan, tapos yung blood, tapos yung sa heart. Pero ngayon yung doctor talaga mismo. So, ganun pa rin kasi yung nafe-feel niya, nahihilo siya. Ganun pa din. Ano yung na-feel ko last time? Oh, ganun pa rin, walang changes kahit na na-admit ng 3 days. Nung nasa hospital kami, kahit papano okay yung tulog niya, okay siya. Pero nung umuwi kami, parang mas lalong lumala kasi nag-ano siya, nag-anxiety, parang ganun, umiiyak siya bigla. Itignan natin, i-ask mo din to dito mo kung bakit ganito. I-ask mo na kung anong gusto mong i-ask. Kasi ikaw lang naman makakapasok doon. Smile ka, Bi? Ayan, pasok na si Norme. Oh, Mamay, kumusta yung check-up mo doon sa loob? Physical check-up kami ni Doc Mamay. Meron siyang nakitang sipon sa ilong ko. Tapos connected siya sa likod ng tenga ko. Oo. Tapos nagka-infection yung ugat ko sa tenga. Ha? May infection? Eh? Normal naman daw lahat ng ano ko sa utak. Wala naman daw something sa utak ko. Oo. Yun lang daw talaga yung sipon na nasa sa ilong ko pumupunta dito. Kaya may cause na nahihilo ako Mamay kasi dahil yung ugat ko sa tenga is ano na siya, parang namamanhid na daw siya ba. 'Di ba? Natamaan yung ugat. Yung ugat na yon is ano siya sa balance ko. Kaya nahihilo na daw ako. So, paano yun? Advisable ba na hilutin? Or ano? Hindi. Wala Hindi? siyang sinabi na hilutin. Ano lang daw, meron siyang sinabi sa akin na gagawin ko before ako matulog at saka pagising ko na exercise para mag-less yung ano hilo ko. Meron naman Mag-less or hindi Mawala, talaga mawala. Ano yung workout na yun? sabi niya ganon 20 times, tapos meron yung ganon 20 Ah. times. Pero sabi niya Mamay, possible daw na babalik-balik na daw tong sakit ko kasi naranasan ko na daw to. Sabi ko sa kanya, ano dapat gagawin para hindi ko na maranasan? Oo, kasi delikado yun tuwing nagdadrive ka. Nagmomotor, nagdadrive ka abante. Delikado yun pag nahihilo ka. Oo, kasi nga, ano na yung balance ko na tamaan. Dahil talaga yan sa pagod ba at sa pag-iisip mo, sa stress talaga yan ba? Kailangan ko na inumin yung mga gamot. Tapos meron siyang gamot na, di ba, niresetahan ako last time ng mga gamot. Madami siyang sinabi na ayun, wag na daw inumin. Itong Vitahistin, itong kuan, wag na daw itong gel. Ito, inom lang daw pag nahihilo, maganon-ganon lang. Hirap kasi nung na-admit ka, wala kasing mga doktor sa ENT, kaya yan, late na yung mga ganyan. Nakareseta, nakabili na tayo ng marami, sayang yung mga gamot. Tapos yung, pero yung magnesium daw, hindi na daw, pwede na daw na hindi na inumin. Ang dami nating nibili. Alam mo ba yung gastos natin, almost 5K yung gamot mo. Pero pwede naman inumin yan siguro May, kasi yan reseta ng unab eh. Hindi Kasi diba, baba yung magnesium ko. Pero yung iba, wag na talaga natin i-take, baka makasama pa to sa'yo. Sinabi ko naman sa kanya na Doc, parang ma-attack lang siya kapag di ako makatulog ng maaga. Wala siyang sinabi. Ano lang siya, basta dahilan daw, dahil sa sipon. Sipon na nasa ilong ko na pumupunta sa ear ko. Kasi pag stress ka, lahat ng sakit dadapo talaga sa'yo. Kaya control mo talaga ang pag-iisip mo. Pag palagi kang ganyan, mas dadami pa yung mararamdaman mo. Dami man tayong problema, pero alam ko naman na trials lang to. Kaya natin to. At least ngayon, kampante ka na, hindi ka na nag-worry kasi alam mo na ang dapat mong gawin. Ma-worry pa rin kasi may sakit na ako. Alam mo naman ako, health conscious. Oo, pero at least kahit papano, alam na natin kung anong gagawin, di ba? Siguro Mamay, di ba, iba't ibang lugar yung pinupuntahan natin. Meron ako, tas iba-ibang tao din na kakasalamuhan natin. Possible daw na nakuha ko daw to sa mga tao nang din. Paano yan? Pag Kaya naano ka kailangan sa niya iba? daw na mag-mask daw ako. Pero hindi naman talaga necessary na mag-mask. Pero mas better na mag-mask daw para iwas daw. Kasi kung kunwari ikaw, may something ka na naamoy ko. Tapos, yun, babalik na naman yung ano ko. So yun nga, bawal ka sa mga na mga amoy. Dapat yung slight lang, hindi yung masakit sa ilong. Maging okay ako. Magiging okay ka.
At least ngayon alam na natin yung gagawin. Pero sige lang mamay, magiging okay na ako. Pero grabe mamay no, napakahirap magkasakit kasi kung paano kung wala kang pera. Napakamahal ng mga check-up, mga gamot. Yung nabayaran natin ngayon, 6K. Pero may almost 8K yun, pero pinalis tayo ng doktor, 6.5 na lang. Oo. 6K lang yung ginawa sa akin. 6K lang? Oo. Ang ano, di ba? 7K plus yun. Oo. Scratch niya. Tapos 6,500. Di ko alam, 6,000 lang pala binabayad sa'yo. Pinareless ako ni Doc. Kahapon, yung nabayaran natin, di ba, is 38,000 talaga. Pero nalas nyo ng 5,000 pa sa PhilHealth. May, pwede pala yun, may pinalis ako ng doktor na almost 8K yung babayaran ko, tapos pinaano na 6,000. Pwede naman yun, kasi professional fee naman nila yun. Kung sino yung ano. Baka nagustuhan ako ng doktor, sabi niya ang bait niya. Anong nagustuhan? Hindi nagustuhan na gusto. Ano? Nagustuhan niya ako kasi mabait. Mabait. Mabait ka ba? Ah. Mabait ka? Sure yan? Sige. Basta mga pangga, payo ko lang, huwag masyado magpa-stress talaga. Hayaan na lang natin yung mga problema. Huwag magpa-stress niya. Umiiyak ka pag gabi. O huwag ka na mag-advise. Hindi maiiwasan. Pero dapat gawin mo din yung mga sinasabi mo. Huwag ka na mag-advise. Tara na. Ay, nandyan na pala.